Sa mabuting balita ngayon, sinabi ni Jesus, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. At upang ilarawan ito, sinabi niyang isang talinghaga tungkol sa dalawang tao na nagtayo ng bahay, isa sa ibabaw ng bato at isa sa buhanginan. Sa unang tingin, pareho naman silang nagtayo ng bahay, parehong nagsikap, parehong may pangarap, parehong may pinagpaguran. Pero nang dumating ang unos, lumabas ang tunay na tibay ng pundasyon. Ang bahay na nakatayo sa ibabaw ng bato ay nanatiling matatag. Ang nakatayo sa buhanginan ay gumuho. Ganito ang buhay ng tao. Hindi natin maiwasan ang unos, gaya ng problema sa pamilya, kahirapan, karamdaman, hindi pagkakaunawaan, tukso, pagod at kawalan ng direksyon. Ngunit hindi ang unos ang magtatakda kung mananatili o guguho ang ating buhay, kundi ang pundasyon. Ang pundasyong bato ay si Kristo, ang kanyang salita, ang kanyang kalooban, ang kanyang katotohanan. Ang buhangin ay ang ating sariling kagustuhan, pansamantalang kaligayahan, panlabas na anyo, o pananampalatayang puro salita, ngunit wala sa gawa. Kaya sinabi ni Jesus, ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito, ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Hindi sapat na magsabing, Panginoon, Panginoon, kung hindi naman natin sinusunod ang kanyang kalooban. At ano ba ang kalooban ng Panginoon? Ang kalooban ng Panginoon ay ang magmahal, magpatawad, kumilos ng may katapatan, maglingkod sa kapwa at gumawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Ang maging tapat sa pamilya, propesyon o sa bukasyong ibinigay sa atin. Ang magkaroon ng pusong mapagpakumbaba at handang magbago araw-araw. Mga kapatid, tinatanong tayo ng Panginoon ngayon, ano ang pundasyon ng buhay natin? Ano ang pinag-uugatan ng mga desisyon natin? Sino ba talaga ang sinusundan natin? Ang Diyos ba o ang ating sarili? Ang ating pananampalataya ba ay nakikita sa gawa o nananatili lamang sa salita? Ang mabuting balita ay hindi pa huli ang lahat. Hanggat may buhay, pwede tayo magtayo ng bahay. Pwede nating patatagin ang pundasyon. Pwede nating itayo ang ating buhay kay Kristo. Ngayong Adbyento, inaanyayahan niya tayo na magtayo sa ibabaw ng bato, sa kanyang salita, sa panalangin, sa pag-ibig, sa kabutihan, at sa pagsunod. At kung siyang ating lakas at sandigan, kahit dumating pa ang pinakamalakas na unos, mananatili tayo matatag at matibay.